Ninakaw niya ang aking pangalan, ang aking ina, at ang aking buong buhay. Habang nakahiga siya sa malambot na sutla, nakaluhod ako sa magaspang na sahig, kinukuskos ang kanyang mga paa. Utang mo sa akin ang buhay mo, hampas lupa. Asik ni Margo habang malupit na tinatapakan ng aking nanginginig na kamay. Ngunit sa likod ng aking basag na alaala, may isang pamilyar na tinig na bumubulong. Hindi ako mananatiling alipin sa sarili kong kaharian. Hanggang kailan magtatago ang katotohanan sa dilim ng kasinungalingan? Inangkin niya ang lahat ng akin, pangalan, yaman, at ang sarili kong ina. Habang siya ay nagpapakasarap sa malambot na sutla, ako ay nakaluhod sa malamig na sahig, hinuhugasan ng kanyang mga paa. Utang mo sa akin ang buhay mo, basura? Ang malupit niyang sumbat. Ngunit tapos na ang aking pananahimik, babawiin ko ang bawat patak ng luhang ninakaw niya. Hanggang kailan magtatago ang ahas sa kanyang ginintuang hawla? Utang mo sa akin ang hininga mo, Aya. Kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang reyna rito. You are nothing but my shadow. Ang malupit na tinig ni Margo ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang pasilyo ng mansyon, kasabay ng malakas na paghampas ng isang makapal na bungkos ng mga resibo ng ospital sa mismong mukha ng nakaluhod na dalaga. Isa-isang bumagsak ang mga papel sa basang marmol na kakatapos lamang kuskusin ni Aya. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit pa rin sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na namumula at may maliliit na sugat mula sa maghapong paggamit ng matapang na asido sa paglilinis ng mga banyo ay dahan-dahang gumapang upang pulutin ang mga nagkalat na patunay ng kanyang pagkabaon sa utang. Ginagawa niya ang lahat ng utos, gaano man kabigat at nakakahiya, dahil sa nakakalasong paniniwala na iniligtas siya ng babaeng ito mula sa bingit ng kamatayan pagkatapos ng isang malagim na aksidente. Tila may nakabara sa lalamunan ni Aya. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking batong dumudurog sa kanyang mga tadyang. Namamanhid ang kanyang mga daliri habang mahigpit na nakakuyom sa mga nalukot na papel. Ang bawat salita ni Margo ay parang asidong unti-unting sumusunog sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang naglalaho, nagiging isang walang kwentang anino sa loob ng sarili niyang katawan. Kanina lamang, bago dumating ang bagyong ito, nang palihim niyang idinampi sa kanyang pisngi ang naiwang alampay ng matandang may-ari ng bahay habang naglilinis, may naramdaman siyang kakaibang init at kalinga. Isang pamilyar na yakap na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang magulong isipan. Ngunit ngayon, ang kapayapaang iyon ay ganap ng winasak ng katotohanan ng kanyang katayuan. Bakit ganito kalupit ang kapalaran? Hanggang kailan ko babayaran ng isang utang na pilit umuubos sa aking kaluluwa? Tingnan mo ang sarili mo. Pagpapatuloy ni Margo, ang kanyang boses ay umaapaw sa pandidiri habang pinagmamasdan ang punit-punit na damit ni Aya. Kung hindi kita pinulot sa lansangan, matagal ka nang kinain ng mga uod. Wala kang pamilya, wala kang alaala. Ako lang ang meron ka. Ako ang nagbayad ng mga hospital bills mo, kaya habang buhay kang magiging alipin ko. Understand? Isang mahina at nanginginig na tinig mula sa itaas ng hagdanan ang nagpatigil sa malupit na litanya ni Margo. Dahan-dahang bumababa si Doña Elena, ang matandang ina ng tahanan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malabo at hindi na nakakakita dahil sa nakaraang matinding sakit, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kahoy na hawakan ng hagdan. Pilit kinakapa ang daan pababa. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Margo. Ang demonyong nag-aalab sa galit ay biglang naging isang maamong anghel. Mabilis siyang umakyat ng ilang hakbang upang salubungin ang matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Doña Elena at idinikit ito sa kanyang noo upang magmano na may kasamang malambing ngunit nakakikilabot na pekeng ngiti. Mommy, bakit ka pa bumaba?
I told you to just rest in your room. Malambing na wika ni Margo. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Aya. Matalim at nagbabanta. Isang tahimik na utos na manatiling nakayuko at huwag magsusumbong ng kahit ano. Yumuko si Aya. Nagmamadaling isiksik sa bulsa ng kanyang manipis na palda ang mga basang papel. Nang sinubukan niyang tumayo, napadako ang kanyang paningin sa isang kumikinang na bagay na nakasabit sa leeg ni Margo. Isang antigong kwintas na may hugis kalahating buwan. Sa mismong sandaling tumama ang liwanag ng aranya sa kwintas na yon, isang matinding sakit ang tila kumislap sa utak ni Aya. Ang sakit ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na itinusok sa kanyang bungo. Umiikot ang buong paligid. Ang mga boses ni Margo at ng matanda ay naging parang mga alingawngaw na nanggagaling sa ilalim ng malalim na dagat. Nakita niya sa kanyang isipan ang isang madilim na kalsada, ang nakakabinging iyak ng preno ng sasakyan, at ang isang kamay na may suot ng eksaktong kwintas na yon, isang kamay na malakas na tumulak sa kanya sa bangin. Napahawak si Aya sa kanyang sintido habang unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pataob siyang bumagsak patungo sa matigas na sahig na marmol, ngunit bago pa man tumama ang kanyang mukha sa malamig na bato, dalawang matipuno at magaspang na kamay ang mabilis na sumalo sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar at mainit na presensya ang bumalot sa kanya mula sa dilim. Pinipigilan ang kanyang tuluyang pagbagsak. Ang init mula sa magaspang na palad ng isang estranghero ang pumigil sa tuluyang pagbagsak ni Aya sa malamig na marmol. Sa gitna ng nagdidilim niyang paningin at umiikot na paligid, naramdaman niya ang isang matipuno at siksik na bisig na maingat na pumulupot sa kanyang baywang. Umagos sa kanyang pang-amoy ang isang pamilyar at nakakapanatag na halimuyak, amoy ng pinatuyong sabon na nahaluan ng kaunting langis ng makina. Ito ay si Mateo, ang tahimik na driver ng pamilya. Walang salitang namutawi sa mga labi ng binata. Sa halip, marahan at maagap niyang inalalayan si Aya na makatayo ng tuwid. Hawak ang siko ng dalaga upang siguraduhing hindi ito muling matutumba. Dahan-dahan siyang ginabayan ni Mateo papunta sa madilim at malamig na kusina, malayo sa mapang-aping presensya ni Margo sa bulwagan. Ipinaupo siya nito sa isang lumang silyang kahoy sa gilid. Nanginginig pa rin ang mga balikat ni Aya habang nakayuko. Pilit na kinakalma ang nagwawalang pintig ng kanyang puso at ang kirot sa kanyang sentido na iniwan ng pagkakita sa kwintas. Sa sandaling iyon, ang kumukulong tubig mula sa takure ay naglabas ng manipis na usok na pumulupot sa malamig na hangin. Matiyagang tinitimpla ni Mateo ang isang basong maligamgam na gatas. Ang mga galaw ng binata ay sinadya upang huwag lumikha ng anumang ingay na maaaring makapukaw ng atensyon. Inilapag niya ang baso sa harap ni Aya. Ang init na nagmumula sa salamin nito ay unti-unting gumapang sa nanginginig na mga daliri ng dalaga, tila isang mainit na yakap na pilit tumutunaw sa yelong bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit ang panandaliang katahimikan ay mabilis na winasak ng mga matutulis na hakbang na palapit sa kusina. Ang bawat diin ng takong sa sahig ay tila nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Bumilis muli ang paghinga ni Aya nang lumitaw ang nakapamewang na figura ni Margo sa hamba ng pinto. Ang mukha ay nakangiwi sa labis na pandidiri. Well, well, look what we have here. Matinis at nanunuya ang tinig ni Margo habang pinapasadahan ng mapangmatang tingin ng dalawa. Nagkakampihan ng mga patay gutom sa loob ng bahay ko. Ano ito? Dating club ng mga hampas lupa? Napayuko ng husto si Aya. Halos idikit na ang baba sa kanyang dibdib sa matinding hiya at takot. Ang lason ng utang na loob ay muling gumagapang sa kanyang isipan. Pinapaalala na wala siyang karapatang magpahinga. Wala siyang karapatang maging tao sa loob ng pamamahay na ito. Huwag mong kalimutan, Aya, na kung hindi ko binayaran ng mga doktor para tahiin ang basag mong bungo, isa ka na lang sanang malamig na bangkay ngayon.
Mga linta, pareho kayong palamunin ng pamilyang ito kaya matuto kayong lumugar. Asik ni Margo, bawat salita ay may dalang punyal na direktang tumatarak sa pagkatao ni Aya. Hindi sumagot si Mateo. Hindi siya nagtaas ng boses o nagpakita ng galit. Sa halip, tahimik siyang humakbang ng bahagya pasulong. Ginamit niya ang kanyang malapad at matipunong balikat upang tuluyang harangan ang nanlilisik na paningin ni Margo. Nagsisilbing isang buhay na panangga sa pagitan ng malupit na senyora at ng nanginginig na dalaga. Pasensya na po, Ma'am Margo, mahinahon at formal na tugon ni Mateo. Nakayuko bilang paggalang ngunit hindi nagpapasindak. Nakita ko lang po siyang nahihilo kanina sa bulwagan kaya binigyan ko ng tubig. Babalik na po ako sa paglilinis ng mga sasakyan. Napaisimid si Margo. Umikot ang kanyang mga mata bago tinalikuran ng dalawa. Wari nandidiri na mahawaan ng kanilang kahirapan. Ang kanyang pag-alis ay tila paghugot ng isang nakakasakal na lubid sa leeg ni Aya. Nang makasigurong tuluyan ng lumisan ang mapang-aping anino ni Margo, lumingon si Mateo kay Aya. Wala nang bahid ng formalidad sa kanyang mga mata, kundi isang purong pag-aalala. Napansin niya ang isang maliit na mantsa ng uling sa noo ng dalaga, marahil mula sa paglilinis ng lumang kalan kaninang madaling araw. Sa isang kilos na tila natatakot makabasag ng isang manipis at mamahaling porselana, iniangat ni Mateo ang kanyang magaspang at kalyadong hinlalaki. Marahan, napakahan, at maingat niyang pinunasan ng dumi sa noo ni Aya. Kaya mo pa ba? Isang bulong na bukal sa puso at puno ng pag-unawa ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang simpleng paghaplos na yon ay nagpadala ng isang kuryente ng kilig at kapayapaan sa buong pagkatao ni Aya. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya na walang alaala, naramdaman niyang may nagpapahalaga sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang kasangkapan. Bago tuluyang bumalik sa kanyang trabaho, may mabilis na isiniksik si Mateo sa malamig na palad ni Aya. Isang maliit na bote ng liniment oil para sa mga sumasakit na kalamnan. Habang naglalakad palayo sa kusina, nakakuyom ang mga kamao ni Mateo. Hindi maalis sa kanyang isip ang isang kumpol ng mga dokumentong naglalaman ng malalaking bank transfer na aksidente niyang nakita sa loob ng dashboard ng kotse ni Margo kaninang umaga. Mga dokumentong nakapangalan sa isang kahina-hinalang organisasyon. May malalim at masamang plano ang babaeng yon at nararamdaman niyang ang dalagang naiwan niya sa kusina ang nasa pinakasentro ng panganib. Pagsapit ng hating gabi, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong mansyon. Nakahiga si Aya sa kanyang manipis na banig sa loob ng masikip na bodega. Nakadilat ang kanyang mga mata, yakap-yakap ang maliit na bote ng langis na ibinigay ni Mateo. Subalit, ang panandaliang kapayapaan ay biglang nabasag. Mula sa itaas, sa mismong nakakandadong kwarto ni Doña Elena, sa ikalawang palapag, gumapang sa malamig na hangin ng gabi ang isang pinipigil ngunit nagdurugong paghikbi. Isang iyak ng isang ina na puno ng pangungulila, pasakit at matinding takot ang tila humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim. Ang umiiyak na tinig sa gitna ng gabi ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa gumising na diwa ni Aya. Hindi alintana ang matinding pagod at ang banta ng panganib. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang manipis na banig. Umakyat siya sa madilim at tahimik na hagdanan patungo sa ikalawang palapag kung saan nagmumula ang panaghoy. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, napansin niyang nakawang ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Doña Elena. Sumilip siya mula sa siwang at ang tumambad sa kanya ay isang eksenang lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Sa loob, nakatayo si Margo. Ang mukha ay walang bakas ng pagiging isang anak. May hawak siyang isang mamahaling pluma at isang formal na dokumento. Sa harap niya ay ang nanginginig at nakayukong si Doña Elena. Ang mga bulag na mata ay patuloy sa pagluha habang pilit na iniiwas ang kamay
Napilit isinusubo ni Margo ang bolpen. Pirmahan mo na ito, Mami. Huwag mo na akong pahirapan pa. Malamig ngunit may diin na utos ni Margo. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na patalim na nakabalot sa malambot na sutla. Special power of attorney lang yan para sa mga kumpanya natin. Matanda ka na at bulag. Ako na lang ang may kakayahang magpatakbo ng yaman ng pamilyang ito. O baka naman gusto mong iwanan na lang kita rito at mag-isa kang mamatay sa kwartong ito na walang nag-aalaga. Ako lang ang kaisa-isang anak mo na nagtitiis sa'yo, kaya maging mapagpasalamat ka naman at huwag maging pabigat. Sa sobrang kaba at matinding panginginig ng matanda, dahil sa malupit na pagbabanta ng itinuturing na anak, nasagi ng kanyang siko ang isang basong kristal na puno ng tubig sa gilid ng mesa. Ang babasaging lalagyan ay mabilis na bumagsak at nagkadurog-durog sa matigas na sahig. Nagkalat ang matatalim na piraso at tubig sa mismong paanan ni Doña Elena. Umikot ang mga mata ni Margo sa labis na pagkainis, tila nandidiri sa kahinaan ng matanda. Bago pa man siya makalabas ng pinto, napansin niya ang anino ni Aya na nagtatago sa dilim ng pasilyo. Ikaw na basurang nakikinig diyan, huwag na huwag mong lilinisin niyan. Bulyaw ni Margo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hayaan mo siyang matapakan ang sarili niyang kalat para matuto siyang sumunod sa mga inuutos ko. Matapos bitawan ang malupit na hatol na yon, padabog na tinalikuran ni Margo ang matanda at mabilis na naglakad pababa ng hagdan. Nang makasigurong tuluyan ng lumisan ng malupit na senyora, hindi nag-atubili si Aya. Nilabag niya ang utos. Mabilis siyang pumasok sa loob ng malamig na kwarto at lumuhod sa harap ng umiiyak na matanda. Sinimulan niyang pulutin ang mga matatalim na bubog nang walang anumang kasangkapan. Sa kanyang labis na pagmamadali at pagnanais na ilayo sa panganib ang mga walang sapin na paa ng matanda, isang matalim na piraso ng salamin ang malalim na humiwa sa kanyang palad. Isang mainit na likido ang agad na umagos mula sa kanyang balat, pumapatak sa marmol na sahig. Naramdaman ni Doña Elena ang mabilis na paghinga at mahinang pag-inda ng dalaga sa kanyang paanan. Kapakapang inabot ng matanda ang nakaluhod na bulto hanggang sa mahawakan niya ang kamay ni Aya. Nang maramdaman ng matanda ang mainit at malagkit na dugo, pati na ang magaspang at kalyadong palad, nakabaligtaran ng sutlang balat na dapat sana ay mayroon ng isang dalaga. Isang kakaiba at napakalakas na lukso ng dugo ang gumimbal sa puso ni Doña Elena. Isang lukso ng dugo na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Walang anumang pag-aalinlangan, sa pilitang pinunit ng matanda ang dulo ng kanyang mamahaling bestidang seda. Ginamit niya ang malambot na telang ito upang mahigpit at buong pagmamahal na balutin ang nagdurugong sugat sa kamay ng hamak na katulong. Kasabay ng pagtulo ng masaganang luha mula sa kanyang mga bulag na mata, hinaplos niya ang magaspang na kamay ni Aya at isang pangalan ang kusang pumiglas mula sa kanyang nagdurugong dibdib. Jana, anak ko. Bulong ng matanda sa gitna ng mga hikbi. Ang pangalang yon, Jana. Sa pagkakabigkas na yon mula sa nangangatal na labi ng matanda, tila isang napakalakas na kidlat ang tumama sa utak ni Aya. Sumabog sa kanyang isipan ang isang nakabaong alaala. Isang madilim na kalsada, ang pakiramdam ng malakas na pagkahulog sa isang malalim na bangin, ang malamig na hangin na humampas sa kanyang mukha, at isang malayong tinig na sumisigaw ng pangalang Jana bago ang tuluyang pagdilim ng lahat. Isang katanungan ang pilit na bumabaon sa kanyang isipan. Sino ang nagtulak sa kanya sa bangin na yon? At bakit tila pag-aari niya ang pangalang binihugas ng matanda? Sa gitna ng mahigpit at puno ng luhang pagyayakapan ng dalawang pusong naghahanap ng kalinga sa gitna ng mga nagkalat na bubog, isang malakas na pagbukas ng pinto ang sumira sa sagradong sandali. Nakatayo sa hamba ng pinto si Margo. Ang mukha ay namumula sa matinding galit dahil sa pagsuway ni Aya
at sa nakitang pagiging malapit ng dalawa. Mabilis at puno ng puot na humakbang palapit si Margo. Buong higpit niyang itinaas ang kanyang kamay, handang magpabagsak ng isang malupit na parusa, hindi lamang sa sumuway na katulong, kundi sa mismong matandang inang walang kalaban-laban. Sa pagitan ng galit na pagtaas ng kamay ni Margo at ng nanginginig na katawan ni Doña Elena, isang mabilis na bulto ang humarang. Ang malakas na tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa silid, ngunit hindi ito tumama sa matanda. Sinalo ni Aya ang malupit na palad ni Margo gamit ang sarili niyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng agarang pamumula sa kanyang maputing balat at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Ngunit hindi siya kumibo, hindi siya dumaing. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, nagsisilbing isang matibay na pader sa pagitan ng malupit na senyora at ng natatakot na ina. Namilog ang mga mata ni Margo sa matinding gulat na nahaluan ng masidhing poot. Ang lakas ng loob mong humarang, basura, asik niya. Ang bawat salita ay tila may lason. Buong pait niyang sinabunutan si Aya. Kinaladkad ito palabas ng kwarto, habang ang matanda ay walang magawa, kundi ang umiyak at tawagin ang pangalang Jana sa hangin. Ikinulong ni Margo si Aya sa madilim at malamig na bodega ng mga lumang gamit sa likod ng bahay. Diyan ka nababagay kasama ng mga basura, walang pagkain, walang tubig, hanggang sa matututo kang lumugar. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto at ang pag-click ng kandado ay tila pagpukpok ng huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Aya. Sa loob ng siksik na bodega, bumagsak si Aya sa semento. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod habang ang tahimik na luha ay dumadaloy sa kanyang namamagang pisngi. Ang sakit sa kanyang katawan ay hindi maikukumpara sa hapdi sa kanyang puso. Ang tiwala at utang na loob na pilit niyang pinanghahawakan kay Margo ay unti-unting naglalaho, pinapalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Hindi siya iniligtas ni Margo, siya ay inalipin. Sa kalalaimang gabi, nang tila iniwan na siya ng mundo, isang mahinang kaluskos ang narinig sa maliit na bintana sa itaas ng bodega. Lumitaw ang mukha ni Mateo, puno ng pag-aalala at galit na pinipigil. Aya, bulong niya. Ang boses ay seryoso at may dalang kaba. Mabilis niyang iniabot sa siwang ng bintana ang isang balot ng mainit na pandesal at isang bote ng tubig. Kumain ka muna, huwag kang susuko. Habang pilit na nanginunguya ni Aya ang tinapay sa gitna ng kanyang mga hikbi, may napansin si Mateo sa basurahan sa labas ng mansyon. Isang kumpol ng mga lumang dyaryo na kakatapon lang ni Margo. Hinila niya ang isa at pinasadahan ng tingin ang mga balita. Isang lumang headline ang umagaw sa kanyang pansin. Misteryosong pagkawala ng tagapagmana ng mga De La Vega. Sa gilid ng balita ay may larawan ng isang batang babae na may suot na kwintas. Ang eksaktong kwintas na suot ni Margo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Mateo. Alam niyang hawak na niya ang susi sa madilim na sikreto ng pamilyang ito. Aya, tingnan mo ito. Bulong ni Mateo, idinikit ang dyaryo sa bintana upang makita ng dalaga. Nang mapadako ang paningin ni Aya sa larawan ng kwintas, isang matinding sakit muli ang humiwa sa kanyang utak. Ang mga imahe ng aksidente ay naging mas malinaw. Ang mukha ni Margo na nakangisi habang itinutulak siya sa bangin. Ang katotohanan ay tuluyan ng sumabog sa kanyang isipan, tulad ng isang baha na sumira sa dam ng kanyang mga dula-dulaan. Hindi siya si Aya, siya si Jana de la Vega. At ang babaeng nagpapakasasa sa kanyang yaman ay ang kanyang sariling mamatay tao. Nang sumunod na umaga, pumasok si Margo sa bodega na may dalang isang tray ng pagkain at isang baso ng gatas na may hinalong puting pulbos. Ang kanyang mukha ay maamo, tila nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Aya, pasensya na sa nangyari kahapon. Nagalit lang ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Inumin mo muna itong gatas para lumakas ka.
Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagmamahal, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapangabuso. Alam ni Aya ang katotohanan. Ang gatas na iyon ay hindi para sa kanyang kalusugan, kundi para sa kanyang tuluyang pagpapatahimik. Uminom ka na, Aya. Para ito sa ikabubuti mo? Ayaw ko namang makita kang nanghihina ng ganyan. Ang tinig ni Margo ay parang pulot na may nakahalong lason. Matamis sa pandinig, ngunit nakamamatay kapag pumasok na sa sistema. Pumasok siya sa madilim na bodega, bit-bit ang isang baso ng gatas na may namumuong puting latak sa gilid. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng poot, ay biglang nagbago at naging isang mapagpanggap na larawan ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matatamis na ngiti, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, matalas, at nagmamasid sa bawat galaw ni Jana. Dahan-dahang kinuha ni Hana ang baso. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding takot at pagkamuhi. Alam niya ang katotohanan. Alam na niya ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit sa loob ng masikip na bodegang ito, siya ay tila isang ibon na may bali ang pakpak. Walang magawa, kundi ang sumunod sa agilang nais siyang lamunin. Bakit ka tumititig sa akin ng ganyan? Akala mo ba ay sasaktan kita? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Pagkatapos kitang sagutin sa ospital? Ang boses ni Margo ay unti-unting naging mapangapi. Isang mahusay na halimbawa ng gaslighting na naglalayong basagin ang natitirang katinoan ni Jana. Maniwala ka sa akin, Aya. May sakit ka sa isip. Ang mga naaalala mo ay bunga lamang ng iyong trauma. Ako lang ang kakampi mo rito. Inumin mo na yan. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ni Margo, napilitang itaas ni Hana ang baso. Ang bawat lagok ng gatas ay parang paglunok ng mabigat na bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Ilang sandali lang, naramdaman na niya ang epekto ng gamot. Ang dingding ng bodega ay tila dahan-dahang gumagalaw, lumalabo ang kanyang paningin, at ang boses ni Margo ay tila nanggagaling na sa isang napakalayong lagusan. Iyan, ganyan nga, magpakabait ka, bulong ni Margo habang inilalabas ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang kasulatan ng pag-amin na si Jana ay may malubhang sakit sa pag-iisip at kusang loob na isinusuko ang anumang karapatan sa pamilyang De La Vega bilang kapalit ng habambuhay na pagkalinga. Pirmahan mo na ito, Aya. Aminin mo na ikaw ay baliw at ililigtas kita. Aminin mo na wala kang kwentang tao at pakakainin kita. Ang kamay ni Jana ay parang gawa sa tingga habang pilit na hinahawakan ng bolpen. Sa gitna ng kanyang nagdidilim na diwa, ang imahe ni Doña Elena at ang init ng palad ni Mateo ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Ngunit ang bigat ng gamot ay masyadong matindi. Malapit na siyang sumuko. Malapit na niyang isuko ang kanyang huling hininga ng kalayaan. Subalit isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang biglang pumunit sa katahimikan ng labas ng mansyon, paulit-ulit at nakakarindi, na tila isang hudyat ng pagsalakay. Ang ingay na yon ay nagmula sa sasakyang minamaneho ni Mateo sa labas, sadyang ginawa upang mabulabog ang anumang madilim na nangyayari sa loob ng bodega. Bumukas ang pinto ng bodega nang walang pasintabi. Pumasok si Mateo, bit-bit ang isang toolbox at may bakas ng langis sa kanyang mga braso. Ma'am Margo, pasensya na po sa istorbo, pero may pumutok na tubo sa ilalim ng lababo sa bahay lingkuran. Kailangan ko pong dumaan dito para makuha ang ilang gamit. Mabilis niyang paliwanag. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may halong kaba. Sa gitna ng pagkagulat ni Margo, mabilis na lumapit si Mateo sa pwesto ni Jana. Sa isang sadyang aksidenteng pagkilos, habang kinukuha ang kanyang toolbox, nasagi ng kanyang siko ang baso ng gatas na hawak ni Jana. Ang baso ay bumagsak at tumalsik ang natitirang likido sa magaspang na sahig na haluan ng alikabok at dumi. Ay, pasensya na po, ma'am. Ang tanga ko naman. Hinging paumanhin ni Mateo
habang mabilis na inalalayan si Jana na tumayo bago pa man makapagsalita ang nanggagalaiting si Margo. Ang malamig na titig ni Margo ay tila isang matalim na yelo na bumaon sa likuran ni Mateo. Nakatayo ang babae sa hamba ng pinto. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa isang mabigat na kandado habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa matinding pigil na galit. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man lumingon si Margo, naisiksik na ni Mateo ang maliit na bote ng pampatulog sa loob ng kanyang toolbox. Itinago ito sa ilalim ng mga kalawanging wrench at tornilyo. Anong ginagawa mo pa rito, Mateo? Ang boses ni Margo ay gumaralgal sa puot. Bawat pantig ay puno ng babala. Ang trabaho mo ay sa garahe, hindi sa loob ng bodega na kasama ang basurang ito. Huwag mong isipin na dahil matagal ka na rito ay hindi kita kayang palayasin sa isang pitik lang ng aking mga daliri. Hindi nagpakita ng takot si Mateo. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinapagpag ang alikabok sa kanyang pantalon habang ang kanyang katawan ay nananatiling nakaharang sa pagitan ni Margo at ang nanghihinang si Jana. Pasensya na po muli, Maang Margo. Sinisigurado ko lang po na hindi na tumutulo ang tubo para hindi mabasa ang mga gamit dito sa loob. Tapos na po ako? Mahinahong tugon ng binata. Ang kanyang boses ay tila isang malalim at payapang ilog sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Isang mapanghamong tawa ang kumawala sa mga labi ni Margo. Magpasalamat ka at kailangan ko pa ang serbisyo mo sa pagmamaneho bukas. Pero tandaan mo ito, isang maling hakbang mo pa, Mateo, at sisiguraduhin kong sa kalsada ka na mamumulot ng kakainin mo. Lumabas ka na. Nang lamunin na ng makapal na dilim ang buong mansyon at tanging ang huni na lamang ng mga kuliglig ang namamayani sa labas, dahan-dahang bumalik si Mateo sa bodega. Sa pagkakataong ito, bit-bit niya ang isang maliit na flashlight at ang kanyang toolbox. Sa loob ng katahimikan, binuksan niya ang bote ng gamot ni Margo at isa-isang pinalitan ang mga puting tabletas ng mga bitaminang kamukha ng kulay at hugis nito. Ang bawat pagpalit niya ay tila isang tahimik na panunumpa na hindi na niya hahayaang malason pa ang isipan ni Hana. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Jana nang maramdaman ang isang malambot na dampi sa kanyang noo. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na siwang ng bintana ay nagbigay ng anyo sa mukha ni Mateo na nakaluhod sa kanyang tabi. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman ni Jana ang pag-abot ng binata sa kanyang kamay. Ang init ng palad ni Mateo ay tila isang kuryenteng bumuhay sa kanyang nananamlay na sistema. Aya, makinig ka sa akin. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at ingat. Hindi ka baliw. Ang lahat ng naaalala mo ay totoo. Huwag kang iinom ng kahit anong ibibigay niya. Magpanggap ka lang. Magkunwari kang tulog. Magkunwari kang nawawala sa sarili. Pero manatili kang gising sa loob. Sa gitna ng takot, dahan-dahang isinandal ni Hana ang kanyang mabigat na ulo sa matipunong balikat ni Mateo. Sa sandaling iyon, ang amoy ng luma, ngunit malinis na damit ng binata ay tila naging pinakaligtas na kanlungan sa buong mundo. Hindi kailangan ng maraming salita. Ang higpit ng pagkakahawak ni Mateo sa kanyang kamay ay sapat na upang malaman ni Hana na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Isang tahimik na alyansa ang nabuo sa pagitan ng isang alipin at ng isang tagapagtanggol sa ilalim ng malamig na gabi. Salamat, Mateo. Halos pabulong na wika ni Jana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit habang ninanamnam ang panandaliang kapayapaan. Binuo ni Mateo ang kanyang lakas ng loob gamit ang kanyang mga daliri na puno ng mga sugat at kalyo mula sa pagtatrabaho. Dahan-dahan niyang hinaplos at hinilot ang mga sentido ni Jana. Ang bawat paikot na galaw ng kanyang mga hinlalaki ay tila naglalayong burahin ang lahat ng sakit at kalituhan na itinanim ni Margo. Ang init ng kanyang balat at ang malalim na paghinga ni Mateo sa kanyang tabi ay nagbigay kay Jana ng isang uri ng kilig na hindi nagmumula
sa pagnanasa, kundi sa isang malalim at busilak na pag-aaruga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang sumapit ang madaling araw. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang winasak ng isang malakas at nakapangingilabot na tunog ng pagbagsak mula sa itaas na palapag. Sinundan ito ng isang gumaralgal na hininga na tila isang taong nalulunod sa hangin. Mabilis na nagtatakbo sina Mateo at Jana patungo sa kwarto ni Doña Elena. Doon, tumambad sa kanila ang matanda na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib sa matinding sakit. Nakatayo naman si Margo sa gilid. Malamig na pinagmamasdan ang naghihingalong ina nang walang balak na tumulong. "Anong ginagawa niyo rito?" Bulyaw ni Margo nang makita ang dalawa. "Huwag kayong lalapit. Ang sabi ng doktor ay kailangan lang niyang magpahinga. Huwag kayong tatawag ng kahit anong ambulansya." Nanginig ang buong katawan ni Jana sa galit at takot habang nakikita ang huling hininga ng matanda na tila unti-unti nang nauubos sa gitna ng malupit na kapabayaan ng sariling anak. Ang bawat hininga ni Doña Elena ay parang isang gumaralgal na tunog ng tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng mabigat na paa. Ang kanyang mukha, na dati ay maputla, ay naging kulay abo na ngayon, habang ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa hangin. Tila naghahanap ng isang kamay na sasagip sa kanya mula sa pagkalunod sa sariling dibdib. Sa gilid ng kama, nakatayo si Margo na ang mga bisig ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng luhang dapat ay para sa isang naghihingalong ina. "Hayaan mo siya, Aya." Ang sabi ng doktor, "Kapag sumapit na ang oras niya, wala na tayong magagawa. It's God's will." Malamig na wika ni Margo. Ang kanyang boses ay walang alingawngaw ng emosyon. Tila nagbabasa lamang ng isang listahan ng mga bibilhin sa palengke. Sa sandaling yon, isang apoy na matagal nang kinikimkim sa loob ni Jana ang biglang sumiklab. Ang takot na dati ay nagpapaliit sa kanyang pagkatao ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang mabanggis na proteksyon na tanging isang anak lamang ang makadarama. Hindi na siya ang takot na aliping si Aya. Sa loob ng kanyang nagngangalit na puso, siya ang anak na ninakawan ng lahat. "Hindi ko hahayaang mamatay siya dahil lang sa kasamaan mo." Sigaw ni Jana. Ang kanyang tinig ay pumunit sa katahimikan ng kwarto. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, buong lakas niyang itinulak si Margo palayo sa pinto. Ang gulat sa mukha ni Margo ay hindi maipaliwanag nang bumagsak ang kanyang katawan sa isang malapit na silya. Kasabay nito, pumasok si Mateo na tila isang bagyong hindi mapipigilan. Wala siyang sinayang na segundo. Hindi niya pinansin ang mga bulyaw at banta ni Margo na ipapakulong silang dalawa. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat ang nanghihinang katawan ni Doña Elena. Ang pawis sa noo ni Mateo at ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa matanda ay nagpakita ng kanyang determinasyon na iligtas ang kaisa-isang tao na nagbigay ng tunay na pagkalinga kay Hana. Habang papalabas sila, hinablot ni Margo ang braso ni Hana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. "You are dead, you ungrateful brat. Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa akin." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Jana. Sa halip, isang malakas at matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Margo. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingawngaw sa buong pasilyo, kasunod ng isang nakabibinging katahimikan. Namula ang pisngi ni Margo at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang paghamon ng kanyang dating alipin. "Hindi na ako ang asong susunod-sunod sa'yo, Margo. Isaksak mo sa baga mo ang utang na loob mo." Mariing sabi ni Jana bago mabilis na sumunod kay Mateo patungo sa naghihintay na sasakyan. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang tumutulong sa paghinga ni Doña Elena ay naging tanging kasama ni Jana at Mateo sa mahabang oras ng paghihintay. Nang lumabas ang doktor,
Ang balitang dala nito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Ang kondisyon ng matanda ay hindi lamang dahil sa katandaan, kundi dahil sa isang uri ng kemikal na dahan-dahang sumisira sa kanyang mga organo. Isang lason na matagal nang ibinibigay sa kanya sa maliliit na dosis. Nang payagan silang pumasok, dahan-dahang nagmulat ng mata si Doña Elena. Ang kanyang paningin ay nanatiling malabo, ngunit ang kanyang kamay ay pilit na humahanap sa presensya ni Jana. Nang mahawakan niya ang palad ng dalaga, dahan-dahan siyang ngumiti. Isang nangiting puno ng pait at pangungulila. Ang balat sa iyong balikat. Teo daw na wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ang maliit na nunal at ang peklat mula sa pagkakahulog mo noong bata ka pa. Hindi ako maaring magkamali. Ikaw ang aking tunay na Jana. Sa sandaling mahaplos ng matanda ang peklat sa kanyang balikat, ang huling harang sa isipan ni Hana ay tuluyan ng gumuho. Ang mga imahe ng kanyang nakaraan ay dumagsa tila isang malakas na agos ng tubig. Nakita niya ang sarili niya na masayang kalaro ang ina, ang pagkamatay ng ama, at ang araw na dinala siya ni Margo sa bangin. Naalala niya ang malamig na tawa ni Margo habang itinutulak siya sa kailaliman ng dilim. Ang lahat ay malinaw na. Ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay walang iba kundi ang kanyang mamatay tao. Ang mga yapak ng dalawang lalaki ay tila tunog ng isang paparating na hatol sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital. Ang amoy ng antiseptiko ay biglang naging masangsang, hinaluan ng takot na dahan-dahang lumulunod sa paghinga ni Jana. Sa likuran ng mga lalaking ito, nakatayo si Margo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, puno ng puot, at ang kanyang ngiti ay tila isang matalim na lamat sa isang basong malapit ng mabasag. Akala mo ba ay ganoon na lang kadali ang tumakas sa akin, Jana? Ang boses ni Margo ay parang bulong ng isang ahas na nanunuot sa bawat sulok ng silid. Hindi mo ba naisip na ang lahat ng ito, ang ospital na ito, ang mga doktor na tumitingin sa kaisa-isa nating ina, ay nasa ilalim ng aking mga daliri? Lumapit ang dalawang lalaki. Ang kanilang mga anino ay tumatakip sa nanghihinang katawan ni Doña Elena sa kama. Akmang hahablutin ng isa ang braso ni Jana nang biglang bumukas ang pinto sa likuran nila. Hindi ito isang marahas na pagpasok, kundi isang mabilis at determinadong kilos. Si Mateo. Hindi nagsalita ang binata. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang harangan ang daan ng mga lalaki. Ang bawat suntok at tulak na itinama sa kanya ay sinalo niya ng walang reklamo. Narinig ni Hana ang mabigat na tunog ng kamao na tumatama sa balikat at sikmura ni Mateo, ang pag-atras ng binata dahil sa bigat ng puwersa. Ngunit hindi siya natumba. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Jana. Isang tahimik na utos na iligtas ang matanda habang siya ang nagiging panangga. Tumakas ka na, Hana. Dalhin mo si Doña Elena. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay pira-piraso dahil sa sakit na nararamdaman sa bawat tama ng mga lalaki. Hindi ito binitawan ng may galit, kundi may kasamang matinding pakiusap. Sa halip na tumakbo palayo at iwan ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, isang kakaibang tapang ang namuo sa dibdib ni Jana. Hindi siya maaaring maging pabigat muli. Mabilis niyang hinanap ang fire alarm sa pader ng pasilyo at buong lakas itong pinindot. Ang nakakarinding tunog ng babala ay biglang pumuno sa buong gusali, kasunod ng pagbuhos ng tubig mula sa kisame na tila isang biglaang ulan sa loob ng silid. Ang kaguluhan ay naging pagkakataon para sa kanila. Ang mga nurse at security guard ay nagsimulang magtakbuhan, dahilan upang maging lito ang mga tauhan ni Margo. Ngunit sa gitna ng usok at tubig, nakita ni Jana ang isang nakapangingilabot na eksena. Habang abala si Mateo sa pakikipaglaban sa mga lalaki, dahan-dahang lumalapit si Margo sa kama ni Doña Elena.
May hawak siyang isang maliit, ngunit matalim na kutsilyo. Ang mga mata ay nakatitig sa oxygen tank na nagpapanatili sa hininga ng matanda. Kung hindi ka mapapa sa akin, Jana, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikang ina. Bulong ni Margo sa gitna ng ingay ng alarma. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Jana at dapat na niyakap ang katawan ng kanyang ina. Ginamit niya ang sarili niyang likod bilang kalasag, handang tanggapin ang anumang talim na ibabaon ni Margo. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang banal na tungkulin. Ang matalim na dulo ng patalim ni Margo ay dahan-dahang bumaon sa balikat ni Jana. Ngunit bago pa man ito tuluyang lumubog sa kanyang laman, isang mabilis na kamay ang humablot sa pulso ng mapang-aping babae. Si Mateo, na may dugong umaagos mula sa kanyang kilay at nahihirapang huminga, ay buong lakas na pinilipit ang kamay ni Margo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tunog ng mabigat na sapatos ng mga pulis na tumatakbo sa pasilyo ay tila naging musika ng pag-asa na bumasag sa kuta ng kasamaan. "Bitiwan mo ang sandata, Margo." Ang malakas na boses ng opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagtutok ng mga ilaw mula sa kanilang mga flashlight na tumama sa nanlilisik na mukha ni Margo. Sa halip na sumuko, isang nakapanlulumong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Margo. Mabilis niyang binitawan ang kutsilyo at itinaas ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging isang mamatay tao, naging isa siyang biktima sa isang kurap lang ng mata. "Tulungan niyo ako. Ang mga taong ito, ang katulong na ito, at ang driver na, yan, tinangka nilang patayin ang mommy ko. Gusto nilang nakawin ang lahat sa amin." Ang kanyang pag-iyak ay tila totoo, punong-puno ng pekeng pait na sadyang idinisenyo upang linlangin ang sinumang nakikinig. Ngunit hindi natinag si Jana. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakayakap sa kanyang ina. Ang kanyang balikat ay may mantsa ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo at puno ng determinasyon. Hindi na siya ang takot na alipin na madaling mabulag ng mga salita. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Ang kahong palihim na nakuha ni Mateo mula sa ilalim ng kama ni Margo sa gitna ng gabi. "Tapos na ang palabas mo, Margo." Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Hana. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang isang makapal na kwaderno. "Narito ang lahat. Ang bawat hakbang mo, kung paano mo ako itinulak sa bangin, kung paano mo ninakaw ang aking pagkakakilanlan, at ang bawat dosis ng lason na dahan-dahan mong ibinibigay kay Doña Elena. Isinulat mo ang lahat dahil sa sobrang pagmamalaki mo sa sarili mong kasamaan." Kasabay nito, lumapit ang doktor na kanina pa nakatayo sa likuran ng mga pulis. May hawak siyang ulat ng pagsusuri sa dugo ni Doña Elena. Ang kemikal na natagpuan sa katawan ng pasyente ay eksaktong tumutugma sa mga gamot na natagpuan sa iyong mga kagamitan, Maang Margo. Hindi ito gamot para sa puso. Ito ay unti-unting lason. Nang makitang wala na siyang takas, ang maskara ng kabaitan ni Margo ay tuluyang nadurog. Ang kanyang mukha ay naging parang isang halimaw na nakakulong. "Utang na loob, utang mo sa akin ang buhay mo, Jana. Kung hindi dahil sa akin, nabulok ka na sa kalsada. Ako ang nagbigay sa iyo ng pagkain. Ako ang nagbigay sa iyo ng bubong." Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. Tiningnan siya ni Jana ng may halong awa at pagkasuklam. "Hindi utang na loob ang tawag sa pagkakulong sa akin sa isang buhay na impyerno, Margo. Ang tunay na pamilya ay hindi nananakit para lamang sa pera." Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang iniangat ni Doña Elena ang kanyang nanginginig na kamay. Inabot niya ang leeg ni Margo at sa isang mabilis na paghila, tinanggal niya ang kwintas na hugis kalahating buwan, ang simbolo ng kanyang pagmamahal na ninakaw ng maling tao. Gamit ang kanyang malabong paningin, ngunit malinaw na puso,
Hinanap ng matanda ang kamay ni Jana. Sa harap ng lahat, isinuot niya ang kwintas sa leeg ng kanyang tunay na anak. Patawarin mo ako, Jana. Anak ko. Ang bulong ng matanda ay tila isang banal na pagbabasbas na nagpahinto sa mundo. Ang bawat tunog ng makina sa loob ng silid ay tila isang mabagal na tibok ng puso na nagpapaalala kay Jana kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay mugto at pagod. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi bumibitaw sa malamig at sugatang palad ng binata. Ang amoy ng ospital na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng takot ay tila naging isang banal na lugar dahil narito ang lalaking nag-alay ng sariling katawan upang siya ay mabuhay sa katotohanan. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang panaginip. Sa kabilang dako ng lungsod, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Margo ay naging maugong na usap-usapan. Ang babaeng dati ay tinitingala dahil sa kanyang yaman at ganda ay nahaharap na ngayon sa habang buhay na pagkabilanggo. Wala ng mga sutla, wala ng mga alahas, at wala ng mga utusan na kanyang sisigawan. Ang kanyang tanging kasama sa loob ng malamig na rihas ay ang sarili niyang konsensya na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng liwanag na tumapos sa kanyang mga kadiliman. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Mateo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng ospital ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng anyo sa kanyang matapang na mga balikat na ngayon ay nababalot ng mga benda. Nang makita niya si Jana na nakasandal sa kanyang gilid, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Bakit ka pa narito?" Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na bulong. "Isa ka na uli sa mga De La Vega, Jana. Hindi ka na ang katulong na kailangang dumanas ng hirap. Dapat ay nasa mansyon ka na. Nagpapakasarap sa buhay na nararapat sa'yo." Umiling si Jana. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga kalyo sa kamay ni Mateo. "Ang mansyong iyon ay isang malaking kulungan kung wala ka sa piling ko, Mateo. Ang yaman at pangalan ay walang saysay kung ang pusong nagligtas sa akin ay wala sa aking tabi. Huwag mo nang sasabihin na hindi tayo magkapantay dahil sa mga mata ng Diyos at sa puso ko, ikaw ang pinakamayamang tao na nakilala ko." Nang makalabas ng ospital, muling bumalik si Jana sa mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang aninong nagtatago sa kusina. Siya ang tumatayong liwanag ng tahanan. Si Doña Elena, sa tulong ng mga tamang gamot at pag-aalaga, ay dahan-dahang bumubuti ang kalusugan. Bagamat malabo pa rin ang kanyang paningin, ang kanyang pandinig ay naging mas matalas sa bawat tawa at yabag ni Jana. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga puno ng mangga sa malawak na hardin, inalalayan ni Hana si Mateo na maglakad sa damuhan. Huminto ang binata at tumingin sa malayo. May bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Sigurado ka ba rito, Jana? Isang driver lang ako. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao?" Humarap si Jana sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. Kinuha niya ang dalawang kamay ni Mateo at ipinatong ito sa kanyang mga balikat. Marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng binata. Ninanamnam ang malakas at tapat na pintig ng puso nito. Isang tahimik na sandali ng kilig ang bumalot sa kanila. Isang pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan, kundi nararamdaman sa bawat buntong hininga at bawat pagdampi ng kanilang mga balat. Hayaan mo silang magsalita, Mateo. Dahil sa pag-ibig nating ito, natututunan kong ang tunay na yaman ay hindi nahahawakan, kundi nararamdaman. At ang aking tahanan ay hindi ang mansyong ito, kundi ang bawat yakap mo. Bulong ni Jana bago dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Handang harapin ang isang bukas na puno ng pag-asa at tunay na kaligayahan.
Lumipas ang 1 taon na tila isang banayad na agos ng ilog pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang mansyon ng mga De La Vega, na dati ay puno ng malamig na sikreto at takot, ay nababalot na ngayon ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ingay ng mga batang tinutulungan ng pundasyong itinatag ni Hana, ang Liwanag Foundation. Hindi pinili ni Jana na maging isang mapagmataas na tagapagmana. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman upang maging silungan ng mga kababaihan at ulilang nakaranas ng pang-aabuso, tulad ng dinanas niya sa kamay ni Margo. Sa loob ng madilim na rehas ng bilangguan, nananatiling bilanggo si Margo ng kanyang sariling mga ambisyon. Minsan ay nakatanggap si Jana ng liham mula rito, humihingi ng tawad at muling binabanggit ang kanilang pinagsamahan. Binasa ni Jana ang bawat salita, ngunit hindi siya nakaramdam ng galit o pagnanais na maghiganti. Gayunpaman, alam niya sa kanyang puso na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng puot, hindi dahil karapat-dapat si Margo sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa kapayapaan. Ang sugat ng nakaraan ay nananatiling peklat, isang paalala ng kanyang katatagan. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng hapdi. Isang hapon, habang ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang nagpapalamlam sa hardin, inalalayan ni Hana ang kanyang ina na si Doña Elena sa kanilang paboritong upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang matanda, na ngayon ay masigla na at palaging may ngiti sa mga labi, ay hinaplos ang mukha ng kanyang tunay na anak. Walang kailangang salita sa pagitan nila. Ang init ng kanilang mga balat na nagdidikit at ang mahinahong paghinga ni Doña Elena ay sapat na upang sabihin sa wakas, ang kapayapaan ay tuluyan ng nanirahan sa kanilang tahanan. Natagpuan ni Jana ang katahimikang matagal niyang hinanap sa piling ng kanyang tunay na ina, isang ugnayang hindi kayang putulin ng anumang lason o kasinungalingan. Lumapit si Mateo mula sa likuran, bitbit ang isang tray ng tsaa. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay marahan, tila ayaw gambalain ang sagradong sandali ng mag-ina. Nang magtama ang kanilang mga paningin ni Hana, isang malalim at payapang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Sa bawat haplos ni Mateo sa kanyang kamay, nararamdaman ni Hana ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ang pag-ibig nila ay hindi mabilis o mapusok. Ito ay isang mabagal na apoy na patuloy na nagbibigay ng init sa gitna ng ginaw. Isang malambot na halik sa kanyang noo ang iniwan ni Mateo bago ito tumayo sa kanyang tabi. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa huling sandali ng kwentong ito, napatunayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalang dala ng isang tao. Ang tunay na pamilya ay hindi yaong mga kauri mo sa dugo, kundi ang mga taong handang itaya ang lahat upang protektahan ang iyong dangal at kaluluwa. Ang utang na loob ay isang marangal na damdamin, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hayaan ang sariling tapakan at alipinin. Ang katotohanan, gaano man ito katagal ibaon sa dilim, ay palaging makakahanap ng paraan upang sumilip sa liwanag. Sa ilalim ng malawak na langit, nakasandal si Jana sa balikat ng lalaking nagligtas sa kanya, habang hawak ang kamay ng inang muling kumupkop sa kanya. Doon, sa gitna ng katahimikan at pagmamahalan, nalaman niyang sapat na ang lahat. Ang paglalakbay ng kanyang puso ay natapos na sa isang destinasyong puno ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mananakaw.